Sa isang liblib na kanto ng lungsod, nakatayo ang isang lumang ukay-ukay. Mabigat ang alikabok sa mga bintana nito, parang may mabawang kwento ng nakaraan. Napatigil ako sa may pintuan. Bigla akong kinilabutan. Parang ang bigat ng hangin sa loob, parang hindi gumagalaw. Parang hininga ng isang matandang nilalang na hindi nakikita. Binuksan ko ang lumang pinto. Umugong ang tunog nito sa katahimikan. Naamoy ko agad ang amoy ng lumang damit, lumang papel, at may kakaibang tamis. Nakakasakal. Mahaba ang anino sa bawat sulok, gawa ng mga ilaw na kumukurap-kurap sa kisame. Parang mga balat na hinubad ang mga damit na nakasabit. May naramdaman akong presensya, parang may nagmamasid sa akin mula sa dilim. Pumasok pa ako sa loob, mahina ang mga yabag ko dahil sa maalikabok na sahig. Tanging ang kaluskos ng mga tela ang maririnig habang dumadaan ako sa mga damit. Bawat langit-ngit at ungol ng gusali ay kinakabahan ako. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Sinabi ko sa sarili ko na guni-guni ko lang iyon, na ganito talaga ang pakiramdam sa mga lumang gusali. Pero sa kaibuturan ko, may bumubulong na isang babala. May tinatagong sikreto ang lugar na ito. Madilim at mapanganib na mga sikreto. Naglakad-lakad ako sa pasilyo na parang labirinto. Bawat liko ay may bagong nakakabahalang makikita. Isang basag na manika na nakatitig sa akin na walang buhay ang mga mata. Isang kupas na locket na pilak na marahang umuugoy sa sirang kadena, parang bumubulong ng mga sikreto sa maalikabok na hangin. Kinuha ko ang isang lumang libro na balatang pabalat. Ang mga pahina ay manipis na dahil sa katandaan. Pagbukas ko, parang may bumulong mula sa kupas na tinta. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero kinilabutan ako sa boses. Parang malamig, mapanglaw. Ibinalik ko agad ang libro sa estante. Kumakabog ang dibdib ko. Nagpatuloy ako sa paglilibot. Parang hinihila ako ng nakakatakot na lugar. Mas lalong lumamig ang hangin. Mas lalong bumigat ang katahimikan. Parang may naririnig akong mga bulong mula sa mga anino. Mga mahinang ungol na parang sumasayaw sa hangganan ng aking pandinig. Tumigil ako, pinigil ko ang hininga ko, sinusubukang alamin kung saan nanggagaling ang mga tunog. Pero biglang nawala ang mga bulong, naiwan akong mag-isa sa nakakabahalang katahimikan. Napapaligiran ako ng mga labi ng maraming buhay. Ang kanilang mga kwento ay hinabi sa mismong tela ng ukay-ukay. At hindi ko maalis ang pakiramdam na isa sa mga kwentong iyon ang tumatawag sa akin. Sa likod ng ukay-ukay, may nakita akong maliit na bahagi na puno ng mga mannequin. Nakatayo sila na parang nagyelo sa iba't ibang posisyon, ang kanilang mga matang walang buhay ay nakatitig sa kawalan. Isang mannequin na nakasuot ng sira-sirang damit pangkasal ang nakaagaw ng aking pansin. Ang mukha nitong porselana ay basag at naninilaw na dahil sa katandaan, isang mata na gawa sa salamin ang nakalawit sa butas nito. Habang papalapit ako, parang lumamig ang paligid ko. Bumigat ang hangin, parang hirap akong huminga. Tinitigan ko ang walang buhay na mata ng mannequin, at sandali, parang kumurap ito. Napaatras ako, bumilis ang tibok ng puso ko. Sinabi ko sa sarili ko na guni-guni ko lang iyon dahil sa ilaw. Pero ang imahe ng kumukurap na mata ay tumatak sa isip ko. Hindi ko maalis ang pakiramdam na pinapanood ako ng mannequin. Ang mga mata nitong walang buhay ay sinusundan ang bawat galaw ko. Tumalikod na ako para umalis, pero biglang may narinig akong ingay. Isang mahinang buntong hininga mula sa direksyon ng mga mannequin. Lumingon ako, hinahanap ng mga mata ko ang mga anino. Muli kong narinig ang buntong hininga, mas malapit na ngayon. Napagtanto ko na nanggagaling ito sa mannequin na nakasuot ng damit pangkasal. Tulungan mo ako, bulong ng mannequin. Ang boses nito ay paos at parang multo. Napaatras ako, gulong-gulo ang isip ko. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Buhay ang mannequin, o may nagsasalita sa pamamagitan nito. Sino ka? Nautal kong tanong, nanginginig ang boses ko. Dahan-dahang lumingon ang ulo ng mannequin, ang natitira nitong mata ay nakatitig sa akin. Nakakulong ako, bulong nito. Nakakulong sa bilangguan na ito. Tumaas ang takot ko.
Gusto kong tumakbo, gusto kong takasan ang kabaliwan ng lugar na ito. Pero parang may pumipigil sa akin, siguro dahil sa kuryosidad, o baka awa sa kaluluwa na nakakulong. Anong kailangan mo? Tanong ko, halos pabulong na lang. Tulungan mo akong makatakas, pagmamakaawa ng mannequin. Palayain mo ako sa paghihirap na ito. Bahagi 5, nakakulong. Ipinaliwanag ng mannequin na isa siyang dalaga na nagngangalang Elisa, na namatay noong araw ng kanyang kasal. Ang kanyang kaluluwa ay nakakabit sa damit pangkasal, at nakakulong siya sa ukay-ukay mula noon. Nagmakaawa siya sa akin na hanapan ko siya ng paraan para mapalaya siya. Nangangakong bibigyan niya ako ng gantimpala kung gagawin ko. Gusto ko siyang tulungan, gusto ko talaga. Pero, natatakot din ako. Wala akong alam tungkol sa mundo ng mga espiritu at ayokong mapahamak. Naramdaman ni Elisa ang aking pag-aalinlangan at iniabot niya ang kanyang kamay na parang multo papunta sa akin. Parang awa mo na, bulong niya, puno ng desperasyon ang boses. Hindi ko na kayang makulong pa dito. Ang paghawak niya ay nagpadala ng malamig na enerhiya sa aking katawan. Napasigaw ako, napaatras sa takot. Kumurap-kurap ang mga ilaw sa ukay-ukay at napalubog kami sa dilim. Tumaas ang takot ko. Kailangan kong makaalis doon. Ngayon na. Bahagi 6, ang katotohanan. Kinapa ko ang aking telepono. Halos hindi matagos ng mahinang ilaw nito ang kadiliman. Tumalikod ako para tumakas, pero isang malamig at di nakikitang kamay ang humawak sa aking braso. Hindi ka maaring umalis, bulong ng isang boses sa aking tainga. Hindi ito ang boses ni Elisa. Mas malalim ang boses na ito, mas nakakatakot. Humarap ako, kumakabog ang dibdib ko. Ang nakatayo sa harap ko ay hindi si Elisa, kundi isang anino. Ang anyo nito ay nagbabago at umiikot sa dilim. Kumikinang ang mga mata nito na parang mapulang ilaw. Nangialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman, unggol ng anino. Ngayon, haharapin mo ang mga kahihinatnan. Halos sakupin ako ng takot, hindi ito ordinaryong multo, mas masama ito. Bahagi 7, pagtakas. Gamit ang lahat ng aking lakas, kumawala ako sa pagkakawak ng anino at tumakbo. Pumunta ako sa mga pasilyo. Ang tanging nasa isip ko ay makatakas sa masamang nilalang. Hinabol ako ng anino. Ang tawa nito ay umalingaw-ngaw sa likuran ko. Naririnig ko ang mga yabag nito, nararamdaman ko ang malamig nitong hininga sa aking lig. Nakarating din ako sa pintuan, pero nakalock ito. Paulit-ulit kong pinihit ang hawakan, pero ayaw bumukas. Nakakulong ako. Paglingon ko para harapin ang humahabol sa akin, nakita ko ang anino na papalapit sa akin. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa tuwa. Pinikit ko ang aking mga mata, hinanda ang sarili ko sa pinakamasama. Bahagi 8, isang nakakakilabot na paalala, pero hindi dumating ang atake. Pagmulat ko ng aking mga mata, wala na ang anino. Tahimik ang ukay-ukay, tanging ang aking paghinga ang maririnig. Muli kong kinapa ang lock, at sa pagkakataong ito, bumukas ito. Lumabas ako sa malamig na hangin sa gabi, hinihingal. Hindi ako lumingon, hindi ko na kailangan. Alam ko na may mga tinatagong sikreto ang ukay-ukay na hindi dapat galawin. Habang nagmadali akong umalis, tiningnan ko ang aking braso, kung saan ako hinawakan ng anino. May marka doon sa aking balat, isang malamig at nakakakiliting pakiramdam na nanatili kahit nakalayo na ako sa ukay-ukay na may multo. Isang nakakakilabot na paalala ng kadiliman na nakatago sa loob ng mga maalikabok na dingding. Isang kadiliman na hindi ko malilimutan. Bahagi 9, ang hindi nakitang bisita. Kinabukasan, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na masamang panaginip lang ang lahat. Pero ang marka sa aking braso at ang natitirang takot ay nagsasabi ng iba. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako mag-isa sa aking apartment, may napansin akong kakaiba. May mahinang amoy sa hangin. Ang amoy ng lumang damit at may kakaibang tamis. Ang amoy ng ukay-ukay. At mula sa anino ng aking kwarto, may narinig akong bulong. Hindi mo ako matatakasan, bulong nito. Hindi ako nag-iisa.